Hapon na, ngunit hindi pa rin alam ni Marcus kung nasaan si Alexandra. Si Athena at Damon ay kapwa nag-aalala na rin kung nasaan ang babae. Ilang beses niyang tinawagan ang number nito, ngunit palagi siyang dinediretso sa voicemail. Dad? Pumasok ng study room si Athena. Busangot ang mukha nito at namumugto ang mga mata. Nag-away kanina si Damon at Athena dahil sa pagiging pasaway ng batang babae. Mayroong hindi pagkakaunawaan ng dalawa dahil sa pangungulit ni Athena. Hindi na niya naasikaso ang kambal dahil abala na siya sa pagkontak ng mga kaibigan at katrabaho ni Bella. Ngunit isa man sa kanila walang makapagsabi kung nasaan ang babae. Where is Mom? Pang-anim na tanong na yon ni Athena ngayong hapon. Pilit siyang ngumiti kahit na sobrang bigat ng kanyang dibdib. Inabot niya ang kamay ni Athena at hinila ito palapit sa kanya. Ikinandong niya ang batang babae at inayos ang buhok nito. Hindi niya gustong ipahalata na frustrated na rin siya sa paghahanap kay Bella. Mommy is doing something important, Athena. Let's wait for a little more, okay? Marahan itong tumango, ngunit halata pa rin ang lungkot sa pag-aalala sa maamo nitong muka. Why is Damon worried, Dad? He told me that Mom might be too tired of us, that she went out without telling us where she'd go. That's not true, Athena. Kontra niya. Kaninang umaga ay hindi nila nakasabay si Bella sa hapagkainan. Sinabi naman ng mga katulong na maaga pang umalis si Bella at nagmamadali. Magpapadala na lang daw ito ng mensahe sa kanya kung sakaling hanapin niya. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang matanggap na kahit na ano. Sobra na rin siyang nag-aalala. Hindi naman ganito noon si Bella, palagi ito nagpapaalam sa kanya kung saan pupunta at lalong hindi mahirap na makontak ang number nito, lalo pa kapag ganitong emergency. What's going on? Did you fight with Mom? Bigla inosenteng tanong ni Athena. Natigilan siya sa simpleng tanong na yon. Hindi naman sila nag-away. Kahapon ay umatake ang pananakit ng ulo nito. Pinatingnan nila yon sa doktor kaya medyo natagalan sila sa labas. Ngunit wala silang naging pagtatalo ni Bella. Bumundol ang mas matinding kaba sa kanyang dibdib. Paano kung nakakaalala na pala siya? Dad? Marahang tawag ni Athena sa kanya nang hindi siya kaagad nakasagot. Did you fight with Mom? Umiling siya bilang tugon. No baby, we didn't fight, we're fine. Why would you ask that? Nakibit-balikat ang batang babae. I'm afraid that she went out because you fought with each other. When Damon teased me, I always tried to hide away from him. Paliwanag nito. Kaya siguro sumunod to sa study room dahil ayaw na magpakita kay Damon. Sinubukan niya muling ngumiti. Ngunit nabitin na yon sa ere ng bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Perla. Nasa labas ang mga armadong lalaki, sir. Balita nito, namumutla ang mukha ni Perla at pawis na pawis dahil sa pagtakbo. Tumayo siya at tinignan agad si Athena. Gumuhit ang pagkalito sa mukha ng batang babae dahil hindi lubos na naunawaan ang sinabi ng katulong. Bakit? Anong meron? Hindi ko alam, sir. Natatakot na saad ni Perla. Nakapasok sila kahit na may bantay naman sa gate. Mga armado, ang ilan sa kanila ay may dalang mga baril. Mukhang mga mafia. Talamak ang iba't ibang mafia sa Sicily, ngunit sinisigurado niya palagi na hindi siya nagkakaproblema ni isa man sa kanila. Where's Damon? Hanapin mo si Damon at dalhin ang mga bata sa kwarto nila. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi, bilin niya. Dad! Dali-dali siyang lumabas ng study room at hindi na pinansin ang pagtawag ni Athena sa kanya. Nasa kanilang kwartong mga nakatago ng baril kaya tumuloy siya doon para kumuha ng kalibre 45. Tinignan niya ang magasin ng baril. Puno yun ng bala. Sinuksok niya sa kanyang pantalon ng baril at tinago yun bago bumaba ng hagdan. Ngunit natigilan siya nang makita si Damon sa harap ng isang pamilyar na lalaki. Nakapamewang si James habang nililibot ang tingin sa buong sala. Totoo nga ang sinabi ni Natalie, nasa Sicily si James. Ngunit paano nito natuntun ang kanyang tahanan? What are you doing here? Madilim niyang tanong sa lalaki. Nilakasan niyang kanyang loob at tuluyang bumaba ng hagdan. Nilingon siya ni Damon. Malamig ang ekspresyon ng mukha ng batang lalaki. Come here, Damon. Tawag niya dito. They kidnap Mom! Sumbong ni Damon. Muli ay parang bumigat ang kanyang mga paa. Bumagal ang kanyang paghakbang at hindi alam kung nabibingi lamang ba siya.
Where is Mom? I want to see her! Galit na sigaw ni Damon habang tinitingala si James. Nagbaba naman ng tingin si James sa maliit na batang lalaki. Ikiniling niya bahagya ang ulot, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Shit this life. Look at this little man in front of me. Kuhang-kuhang mukha ni Garrett. I wonder how would he react if he meets this little boy. Bulong ng isip ni James. Then you have to come with me if you want to see your mom, ani James. He's not coming with you. Mabilis na umabante si Marcus upang kunin si Damon pero humarang na ang dalawang lalaki. Parehong armado at hindi natatakot na ibalandrang mga dalang baril. Nakita yun ni Damon kaya kumulit ang noon ng batang lalaki. Akala siguro ng bata ay mga laruan lamang ang dalang baril ng mga lalaki. This is our house. Don't be hostile to my dad. Saway nito. Pinigil ni James na matawa. Kahit ang boses ni Damon ay nakakarindi dahil pamilyar na pamilyar sa kanyang pandinig. Para niyang nakikitang batang Garrett. Maiksi lang din ang pasensya nito at halatang pikunin kagaya ng kanyang kaibigan. James, walang kinalaman ng anak ko dito, marinasad ni Marcus. Hindi na ito nagpumilit na lumapit pa sa kanila dahil nakaharang ang kanyang mga tauhan. Anak mo? Kumunot ang noon ni James, natawa na ng tuluyan. Gago ka pala talaga, Hidalgo. Inangkin mo si Alexandra at itinago ng ilang taon. At ngayon, aangkinin mo rin ang batang hindi naman sayo? Nagbaba ng tingin si James kay Damon. Gusto niya sanang sapakin man lang si Marcus pero kahit paano ay may namumuong awa sa kanyang puso. Ayaw niyang makakita ng karahasan si Damon. Isa pa baka mamaya ay siya naman ang sapakin ni Garrett kung sakaling malaman nito na sa harap mismo ni Damon niya pinadugo ang bibig ni Marcus. Ang lakas rin talaga ng loob mong tawagin na anak ang batang ito. Sarkastiko niyang saad. You couldn't deny the fact that this little boy is Garrett's son. May diin na saad ni James. Where is your twin kiddo? You need to come with me. Umawang ang labi ni Damon at marahan na umiling. Napaatras ang batang lalaki at binalingan si Marcus. Dad! Come here, Damon. Tawag ni Marcus sa bata ngunit tinawakan ni James ang braso nito na subukan tumakbo palapit kay Marcus. Let me go! Nang pumigla si Damon sa hawak ni James. Bitawan mong bata, James! Humakbang si Marcus ngunit napigilan siya kaagad ng mga tauhan ng lalaki. I thought you wanted to see your mom. Ani James nang buong atensyon ay nakay Damon. I want to see my mom, but I'm not coming with you. Dad! Dahil sa pagpupumiglas ni Damon, napilitan na si James na buhatin ng batang lalaki. Sinanyasan niya rin ang dalawa pang tauhan na hanapin ang kambal ni Damon. Put him down, Garcia! Nagtagis ang bagang ni Marcus, ngunit hindi niya magawang lumapit dahil nakaharang sa kanyang harap ang dalawang tauhan nito. Shut up, Hidalgo! Nababagot na saad ni James. If it weren't for Alexandra's children, you'd be dead by now. Stop saying mean things to my dad! Sigaw ni Damon. Ilang saglit lang ay nagsisigaw na si Athena mula sa hagdan. Put me down! Put me down! Dad! Buhat-buhat to ni Sergio, isa sa mga tauhan ni James. Dad! Iyak ni Athena, napangiwi si James na makitang batang babae. Inaasahan pa naman niyang lalaki rin ang kakambal ni Damon. Hindi niya naisip na lalaki at babae palang kambal na anak ni Alexandra. Let them go, James! May pagsusumamong saad ni Marcus. Wala siyang laban sa mga tauhan ni James kahit pa sabihin na may baril siya, ay siguradong mapapatumba rin kaagad siya ng mga tauhan nito. He was outnumbered. We will give you enough time to confess your sins, Hidalgo. Huwag mong hintayin na mapilitan kaming paaminin ka sa mga ginawa mo kay Alexandra. You couldn't run away from me, I swear to you. Makakaalis ka lang ng Sicily kung babalik ka sa Pilipinas para pagbayaran ang kagaguhang ginawa mo. Buhat-buhat ni James si Damon habang buhat naman ni Sergio si Athena nang paalis sila ng mansyon. Nagpaiwan ng ilan pang tauhan upang bantayan si Marcus. Dad! Tawag ni Athena. Ngunit lang nagawa si Marcus kung hindi sundan na lamang sila ng tingin. Matalino ito upang maisip na wala itong kalaban-laban sa kanila. Nang maipasok nila sa sakyan ng dalawang bata, nilingon niya saglit ang malalaking mansyon. Kung hindi siya nagkakamali, may malaking tao ang tumutulong kay Marcus. Dahil sa pagkawala ni Alexandra, mas naging walang puso si Garrett. Pinabagsak nito ang mga negosyo at bangko na pagmamayari ng mga Hidalgo. Wala itong itinira
Maging ang mga ari-arian ng mga hidalgo ay naipagbenta na dahil sa agarang pagkalugi ng mga negosyo na sinabotahe ni Gareth. Kaya paano nito nakakayang tumira sa isang malaking mansyon kasama ang maraming katulong? Someone is helping this bastard. Napagtanto niya, pumasok siya sa SUV. Tumabi siya sa dalawang bata. Yumakap naman agad ang batang babae kay Damon at nag-iyakan silang dalawa. Mabilis na nagmaneho ang driver. Inilabas naman niya ang kanyang cellphone at tinipa ang number ng kakilalang dating sundalo na ngayon ay nakabase sa Sicily. Nakalabas na kami ng mansyon. Magmanman na muna kayo. Hintayin niyo na may tumulong kay Hidalgo. Utos niya. Copy that, James. Sagot nito. Mabuti na lamang at marami siyang mga tauhan kaya merong magbabantay at magmamanman sa bawat galaw ni Marcos Hidalgo. Todo iyak pa rin si Athena at Damon kahit nung makarating na sila sa basement ng hotel. Hindi niya alam kung paano patatahanin ang dalawa kaya nagtiis na lang muna siya sa ingay ng mga iyak ng dalawang bata. Muli niyang binuhat si Damon, ayaw pa sana maghiwalay ng kambal, ngunit nahawakan na ni Seryo si Athena at binuhat na to. Pinagtitinginan sila ng mga tao nang dumaan sila sa lobby. Ngunit walang sumita, tanging mga kuryosong tingin lamang ang ginawad sa kanila. Hush now, Damon. Aniya nang pumasok sila sa elevator. Your mom is waiting for you, so stop crying. Ngunit kaysa makinig, tinakpan lamang ni Damon ang kanyang mukha. Athena? Athena, stop! Humikbito. Stop crying? Nilingon niya si Athena na umiiyak sa bisig ni Seryo. Mukhang napagod na ito kakaiyak dahil nakasandal ng ulo nito sa balikat ng kanyang tauhan. I want my mommy, mahina nitong daing. Ang 8 minuto sa loob ng elevator ay parang 8 taong pagpapahirap kay James dahil sa mga iyak ni Athena at Damon. Nang bumukas ang elevator ay laking ginhawa na para sa kanya. Malalaki ang kanyang hakbang patungo sa hotel room ni Gareth. Nang buksan niya yon, natanaw niya kaagad si Alexandra na nakatayo at palakad-lakad sa sala. Here's your mom. Marahan niyang bulong kay Damon. Agad na nabuhayan ng batang lalaki. Nilingon nito ang sala at saglit niyang narinig ang pagsinghap ng bata. Mommy! Malakas nitong sigaw. Maingat niyang ibinaba si Damon. Ganon din ang ginawa ni Seryo kay Athena. Nag-uunahang tumakbo ang dalawa palapit sa kanilang ina. Mommy! Kakaibang init ang agad na bumalot sa puso ni Alexandra nang makita si Damon at Athena. Sinalubong niya ang dalawa at agad na napaluhod sa carpeted floor. Sinugod siya ng mahigpit na yakap ng kambal. Sumiksik sa kanya si Athena at malakas na umiyak. Si Damon ay marahang humikbi at pinunasan ng mga luha. I'm scared, bulong-bulong ni Athena. Don't be scared, sweetie. Mommy's here. Alo niya kay Athena. Mahigpit niyang niyapos ang dalawang bata. Uminit ang sulok ng kanyang mga mata at hindi na napigilan ang maging emosyonal. Sobra siyang nababahala sa seguridad ng kanyang mga anak. Pakaramdam niya'y napakawala niyang kwenta dahil iniwan niya sina Athena at Damon kay Marcos. We left Daddy. He was scared too. Sumbong ni Athena na halatang nahirapan ng huminga dahil sa sunod-sunod na paghikbi. Are you okay, Mommy? Tanong naman ni Damon na hinawakan pang kanyang pisngi para makita ang kanyang reaksyon. Are you hurt? Nag-aalala nitong tanong nang makitang umiiyak siya. Umiling siya ng dahan-dahan. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang mga nangyayari dahil maging siya ay naguguluhan. I'm fine, baby. I'm fine. We're safe here. Paulit-ulit niyang sabi. Muling humilig sa kanyang dalawang bata. Tila yun lamang ang hinihintay niyang sabihin upang kumalma na sila. Niyakap niya pabalik ang kambal. Punong-puno ng emosyon ng kanyang puso nang tanging na lamang niyang nagawa ay halikan ng buhok ng kanyang mga anak. Do you think we still need a DNA test? Tanong ni James kay Gareth na tahimik na nakatitig sa mag-iina. Napatulala na lamang siya habang pinagmamasdan ng dalawang bata na nakayakap kay Alexandra. Saglit niyang nilingon si James, nakataas ang isa nitong kilay at kuryoso sa kanyang reaksyon. Do you think? Where is Marcus? Tanong niya, gumiti ito. Napansin na hindi niya sinagot ang tanong. We left him in his mansion. Ang bilin mo lang naman ay dalhin ng mga anak ni Alexandra. Kaya hindi ko na siya sinama. Naiwan ang ilan nating tauhan para bantayan siya. Ano pa bang gagawin natin sa kanya? Parang pinapaso ng baga ang kanyang dibdib. Namamanhid yon dahil sa matinding galit. Ngunit umuukit ang baga ng pagkamuhi.
Nagkausap na kami ni Alexandra. Hindi niya gustong may mangyari kay Marcos hanggat hindi pa malinaw sa kanyang ilang detalye. Paalisin mo mga tauhan mo sa mansyon. Hayaan mo malayang makakilos si Marcos, ngunit pabantayan mo pa rin ang patago. May pakaramdam akong may kasabot siyang malapit lang din sa atin. Si Natalie. Mahinang saad ni James. Nagkatinginan silang dalawa. Tinikom niya ng marin ang kanyang bibig. Si Natalie ang iniisip mong kasabot ni Marcos, hindi ba? Hula nito sa meryosong mukha ni James na mulsang lalakit ng kibit-balikat. But we don't have the evidence to prove our assumption. Kung tamang iniisip ko, gusto mong humingi ng tulong si Marcos kay Natalie na makahanap tayo ng butas para malaman ko sino talaga ang tumutulong sa gagong yun. Kung ako lang ang masusunod, baka ilibing ko na lang ng buhay ang hayop na Hidalgo na yun. Nagtagis ang kanyang bagang. Pero kung gagawin ko yun, hindi ko malalaman kung sinong kasabot niya sa pagkawala ni Alexandra. Why don't we force him to confess? Question ni James. You think he would do that? Sarcastic kong tanong pabalik ni Gareth. He wouldn't. Nilingon niya saglit si Alexandra at napansing dinadala na nito ang dalawang bata papunta sa kusina para kumuha ng tubig. Hindi na niya maialis ang tingin sa kambal. Hihintayin na lang natin hanggang sa makahanap tayo ng sapat na ebidensya kung ganun. Tanong muli ni James. Huminga ng malalim si Gareth. Bumubulong sa kanyang mga salitang binitawan kanina ni Alexandra. Please don't hurt him. Ayaw ko makita ng mga bata na sinasaktan si Marcos. Kung may ibang paraan para malaman ko ang totoo, ayaw ko sa madugong paraan yon. Spare his life, Mr. Virado. He's the father of my children. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Father of her children? I need a DNA test, James. Not for me, but for Alexandra. I need her to know that those children are mine. Nahihirapan niyang saad. Umangat ang sulok ng labi ni James. Sinundan niya rin ang tingin ng mag-iina ni Gareth at parang may kakaibang emosyon ang humahaplo sa kanyang dibdib. Ang swerte ng laking ito para mabigyan pa ng pangalawang pagkakataon na makita at makasama ang mga taong pinakawalan na niya. Tumango siya, dahan-dahan siyang tumalikod at iniwan ng tuluyan si Gareth. Lately, ang tanging pinagkaabalahan lamang niya ay ang trabaho at negosyo. Kaya medyo nagagalak siya na nasa field na naman siya, lumilikha ng gulo at lumulutas ng problema. Binuhat ni Bella si Athena at Damon para paupuin sa high stool. Nakalapag na sa mesa ang dalawang baso ng tubig para sa kanyang mga anak. Inabot ni Athena ang babasaging baso at maingat na uminom. Ganon din si Damon na hindi maalis ang tingin sa kanya. Sabay pang ibinaba ng kambal ang mga baso sa island counter. Why are we here, Mom? Naguguluhang tanong ni Athena. Are we not going back to Dad? He's alone in our house. I'm sure he's scared. Nalulungkot nitong dagdag. Mommy has to stay here for a while and you have to stay here with me too. We're safe here, Athena. Binalingan niya ng tingin si Damon. Magkasalubong ang kilay nito. But how about Dad? Are we leaving him behind? Dad's fine, pagsisinungaling niya. He's with our maids. He's safe there. For the meantime, you have to stay here at Tito Gareth's hotel room. But how about Dad? He'd be sad without us? Sad ni Athena sa mas malungkot na tinig. Umawang ang labi ni Bella, mahirap ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang mga anak. Hindi maunawaan ni Athena at Damon ang kanyang problemang kinakaharap. Malungkot siyang ngumiti at hinaplos ang mukha ni Athena. I need you to trust, Mom, babies. Pagsusumamo niya. When everything is alright, we'll go back to Daddy right away. Pangako niya. Is there a problem with Dad? Tanong naman ni Damon. Tinignan niya ng mataman si Damon at marahang umiling. It's just that Mom has to sort something out first, sagot niya. Pumasok ng kusina si Gareth. Hindi niya alam na susunod ito sa kanila dahil nakita niya kanina, nakausap nito si James. There's another room for the children. I already called the hotel staff to prepare 2 beds for them. Imporma nito sa mababang tinig. Tinignan ng mga bata si Gareth. Kuryosong mga mata ni Athena, tila nakalimutan ng takot at iba pang emosyon. Unti-unting napasinghap ang batang babae. Why do you look like Damon? Singhap ni Athena at nilingon ng kambal. You look like him! Tinuro ng batang babae si Gareth habang ang mga mata ay pabalik-balik kay Damon at sa kanya. Mom?
Hinawakan ni Athena ang kanyang kamay at hinila siya upang mahiga sa kama. "Please sleep with us," saad nito. Humiga siya sa tabi ni Athena at nilingon si Damon na nasa isa pang bed. Malaki naman ang higaan ni Athena. Kasyang-kasya silang tatlo sa isang bed lang. Pero dahil 2 bed ang pina-install ni Mr. Virado ay wala na siyang nagawa. Nakabukod din ang kwarto ni Athena at Damon. Bali 3 kwarto ang nasa loob ng isang hotel room. Masyadong malaki ang hotel room ni Gareth na parang isang condo unit na yon. "Of course, I will sleep here with you, Anya." Kanina pa hindi bumabalik si Gareth. Umalis ito pagkatapos na makatanggap ng tawag nang nasa kusina sila. Medyo pressured din siya dahil sa mga kuryosong tingin ni Damon at Athena. Alam niyang hindi lamang nagtatanong ang dalawa dahil humahanap pa ng tiyempo at dahil patulog ng dalawa ngayon ang tiyempong iyon. "Mom?" Muli ay mahinang tawag ni Athena. Yumakap ito sa kanyang tiyan at tila gustong sumiksik lalo. "Are you friends with the man in gray shirt?" Tanong nito. "His name is Gareth Virado. He is your Tito Gareth." Aniya sa malumanin na tinig. "Are you friends with him?" Nasulyapan niyang pagbaba ni Damon sa higaan nito. Dalang isang unan, lumapit ito sa kanila at tumabi kay Athena. Mukhang hindi na nakatiis at makikitulog na lang sa iisang kama. Nasa gitna ang batang babae habang nasa magkabilang gilid naman sila Damon. "Sort of. Why are we staying here with Tito Gareth? Are we not gonna go back to Daddy?" "Athena, I already told you that Mom has to start something first before we go back to him, okay?" Malumanin niyang saad. "I miss Dad. He was so worried when Tito Gareth's friends pick us up. I thought they're gonna hurt us." Sumbong nito. "I'm sorry, baby. I'm sorry that I wasn't able to pick you up by myself." Medyo nagsisisi rin siya na natakot ang kanyang mga anak dahil sa nangyari. Base sa kwento ng dalawa, sumugod daw sa bahay ang mga kaibigan ni Gareth at parasahan silang isinama. Ayaw pa sana ni Marcos na ibigay sila pero pinilit sila ni James at dinala sa sasakyan nito. Umiiyak daw silang dalawa dahil natatakot na baka saktan sila ng mga tumangay sa kanila. "Can we at least call Dad?" Biglang hiling ni Athena. "We can't do that, Athena." Bigo niyang saad. "Why?" Nagangat ng tingin sa kanya ang bata. Namumuo na ang luha sa gilid ng mga mata nito. Because I couldn't talk to him now. Maybe tomorrow, baby." Tanging nasabi niya. "Promise?" Umaasa nitong tanong. Alam niyang hindi matatahimik si Athena hanggat hindi siya napapapayag. Baka bukas ay makahanap na siya ng magandang dahilan para hindi na muna kausapin si Marcos. Sa ngayon, kailangan niyang gumawa ng huwad na pangako. "Promise," labas sa ilong na kanyang sagot. "Why is Damon and Tito Gareth looks like each other, Mom?" Natigilan siya. Kahit kanina na nasa kusina sila, hindi niya nagawang sagutin ang tanong na yon ni Athena. Hindi niya makitang pagkakapareho ni Damon at Gareth noon dahil medyo mahaba ang balbas at bigote ng huli. Hindi rin naman gaanong kapansin-pansin ang features ni Gareth dahil parang usual unclean man lang naman ang atake nito sa harap ng mga tao. Given na gwapo naman ito, pero hindi niya kailanman na ipagkamali na magkamukha ang kanyang anak at si Gareth. Ngunit dahil sa pagpuna ni Athena sa bagay na yon, parang may kakaibang emosyon na bumalot sa kanyang puso. Kung walang bigote at balbas si Gareth ay baka nga magkahawig sila ni Damon. Kanina niya lang din napansin na pareho ang hugis at kulay ng mga mata ng dalawang lalaki. Ang matangos na ilong ni Damon ay hawig din ng kay Gareth. Bigo siyang saguting muli si Athena. Napatulog na lamang niya ang kambala, hindi niya pa rin alam kung ano ang iisipin. Bumukas ang pinto ng silid. Agad siyang napatingin doon at nakitang si Gareth ang nagbukas noon. "Nakatulog na ba sila?" Tanong nito. Umahon siya sa kama, inayos niya ang kumot ng kambal at humarap ng tuluyan kay Gareth. "Nakatulog na," matipid niyang sagot. "Pwede ba tayong mag-usap, Mr. Virado?" Lakas loob niyang tanong. Inayos ni Gareth ang kanyang sarili nang makitang seryoso si Alexandra. Galing siya sa labas at kailangang makipagkita kay James dahil nagawang makatakas ni Marcos mula sa kanilang mga tauhan. Dumaan lamang sa underground tunnel si Marcos. Hindi nila alam na meron palang lihim na lagusan ng ilalim ng lupang kinatatayuan ng mansyon. Maging ang mga nakastandby na sniper hindi man lang napansin ang pagtakas ni Hidalgo. Alam niyang gagawa ng paraan ng lalaki na makatakas.
Pero hindi niya naisip na sa ganong paraan yun gagawin ni Marcus. Ngayon ay may search operation ng mga tauhan nila, pero wala pa siyang natatanggap na balita kung natagpuan na ba ang lalaki. Lumabas si Alexandra ng silid, sumunod siya pagkatapos sa saglit na lingunin ang kambal. Napansin niyang mahimbing na ang pagkatulog ng dalawa. Nagmamadali siya sa pagbalik dahil umaasa siyang baka maabutan pang gising ang mga bata. Hindi siya nabigyan ng pagkakataong makausap ang dalawa dahil sa nangyari kanina. Kailangan niyang unahin ng ibang bagay. Tumuloy si Alexandra sa malawak at tahimik na sala. Tumigil ito at humarap sa kanya. Seryosong mukha nito habang hinuhuli ang kanyang tingin. I want an honest answer, Mr. Virado. How are we connected to each other? Paano mo nalaman na nagsisinungaling si Marcus sa akin? And how can you explain the things you knew about me? May tapang at paghahamon sa boses nito. Alex, it's Bella, muli nitong paalala sa kanya. Nagtagis ang bagang ni Gareth. Bella, your name's not Bella. It's Alexandra Gonzaga. Kailangan mo masanay sa pangalan na yon dahil yun naman ang totoo mong pangalan. Pumikit siya ng mariin at agad na sumipa ang guilt sa kanyang dibdib. Nangako siyang kailangan niyang pahabain ang pasensya at huwag bibiglain si Alexandra dahil sa kondisyon nito. Pero hindi niya kaya. That simple stupid name Bella is something I cannot just accept. Reklamo niya sa kanyang loob-loob. Ano pa bang totoo, Mr. Virado? Marina tanong ng babae. What do you mean? Kumulat ang kanyang unoo na makitang matigas nitong reaksyon. What else do I mean? I just want you to tell me everything that I have to know. Totally ganito na rin naman ang sitwasyon ko at ang mga anak ko. Bakit hindi mo nalang sabihin lahat sa akin ng mga dapat kong malaman para hindi na ako naguguluhan? Natigilan siya. Sabihin ng lahat? Would you believe me? May paghahamon sa kanyang noo. Tila nalusaw agad ang malamig na ekspresyon sa mukha nito. Napalitan niya ng pagkalito at takot. Humakbang siya upang mas lalo mapalapit kay Alexandra. Damn it! Noon ay nasa panaginip lamang ito nangyayari. Sa panaginip niya lang nakikita at nahawakan si Alexandra. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isip na darating pa ang araw na makikita niya at mahawakan ito sa tunay na buhay.